Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang mabagyong umaga po sa inyong lahat. Baha po ba sa inyo? Buti naman sa atin talaga hindi nagbabaha pero talaga lang malakas ang ulan, no? Kagabi akala ko tumigil na malakas pa rin ang ulan. Kaya naman pagdasal natin kung tayo ba'y matutuloy sa ating motorcade mamaya. Pero ganun pa man, mamayang hapon sa ganap na alas 5, meron tayong pagdiriwang ng kapistahan ni San Padre Pio sa pamamagitan ng isang healing mass. Ano po? Healing mass. Si Jesus talaga, pagdating sa pangangaral, walang pinipiling lugar at walang pinipiling oras. Basta may pagkakataong magturo, siya'y nagtuturo. At ganyan siguro kapag isa kang guro. Di ba ganon? Ang teacher. Pag teacher ka, hindi yan natatapos sa eskwelahan. Kahit nasa labas ka, bit-bit mo yon. Tama ba? Ganon din ang pagiging ina. Tama ba? Kung nanay ka, hindi ka lang nanay sa iyong tahanan. Tama? Nanay ka, kahit lumalabas ka. Kaya pag may nakikita ka na hindi magandang gawain ng ina sa labas, hindi ba? Parang hindi mo maintindihan. Parang hindi mo magustuhan. Kasi nanay ka At hindi tumitigil iyon sa iyong tahanan. Si Jesus, walang pinalampas na pagkakataon. No? Kahapon nga, ultimo ilaw. No? Ilaw na lang, di ba? Nakapangaral pa si Jesus. At ngayong araw na ito, ganun din ang nangyari. Nasa Capernaum si Jesus nung mga panahong iyon na siya'y pinagkakaguluhan ng napakaraming tao. Pinagkakaguluhan dahil marami ang gustong gumaling sa sakit. Maraming gustong makakita ng milagro ni Jesus. Maraming gustong makapakinig kay Jesus. Samantala, habang siya'y nasa loob, nagtuturo, nasa labas naman ang kanyang ina at mga kapatid. Noon, pag sinabing kapatid, hindi lang ito yung anak ng nanay mo. Noon, pag sinabing kapatid, tinutukoy din ito ang iyong pinsan. Wala namang kapatid si Jesus, kaya maaring pinsan ang tinutukoy ng mga tao na nasa labas at hindi makalapit sa kanya. Kaya ang sabi ng mga tao, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Sa pag-aakala na kapag narinig ni Jesus iyon, agad siyang lalapit sa kanila. Hindi ba ganon? Pag sinabi, yung asawa mo nasa labas, lalapit ka ba? Hello? Hindi. Galit ka kasi sa asawa mo, di ba? No? Kaya ayaw mo lumapit. O sige, pag sinabing nasa labas ang iyong ina o nasa labas ang iyong kapatid, hindi ba? Lalapitan mo, lalabasin mo. Ngunit,
ginamit iyon ni Jesus bilang pagkakataon na magturo sa lahat kung sino ang ina o kapatid o kapamilya ng Diyos. Ginamit niya ang pagkakataon na iyon para magturo kung sino ang kapamilya ng Diyos. Ano sabi niya? Ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Sa klase ng lipunan noon, nung panahon ni Jesus, madali maging kapamilya ng Diyos. Madali mapabilang sa pamilya ng Diyos, lalo na kung ikaw ay mula sa isang lahi. Ganun noon eh. Lahi-lahi. No? Lahi ka o lipi ka ng Israel. Kapamilya ka ng Diyos. Kung ikaw ay susunod sa mga ritual, gaya ng pagtutuli, ikaw ay magiging kapamilya ng Diyos. Pero sa pahayag na ito ni Jesus, tila binabago niya yung nakagawian nilang turo na basta ikaw ay galing sa lahi o lipi, basta ikaw ay nagpatuli, ikaw ay kapamilya ng Diyos. Tila binabago ni Jesus dahil ang ibig niyang sabihin at binibigyan ng diin, hindi sa dugo, hindi sa lahi, o anumang ritual nagiging kapamilya ang Diyos, kundi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya naman, hindi natatapos ang binyag sa pagiging Kristiyano o pagiging kapamilya ng Diyos. Madalas tayo, no? Pagbinyag, andyan. No? Bihis na bihis pa, no? Ang ganda ng forma. Hindi dyan natatapos ang pagiging kapamilya ng Diyos. At hindi yan ang lahat sa pagiging pamilya ng Diyos. Dahil kapag walang pagtupad at walang pagsasabuhay sa mga aral ng Diyos, walang silbi ang binyag. Kapag hindi marunong sumunod sa Diyos, walang silbi ang binyag. Hindi ito malayo sa mga kwento ng pamilya o magulang na ikinagagalit kapag hindi marunong makinig o sumunod ang anak. Hindi ba? Sino yung mga nanay dito na may anak na pasaway at hindi marunong sumunod? Di ba? Kapag ganun, ano sinasabi mo? Kanino ba yan nagmana? Sinasabi niyo ba yun? Ha? Tigas ng ulo mo. No? Kanino ba yan nagmana? Hindi ko alam kung kanino ka nagmana. No? Di ba? Maganda yung sinasabi natin. Ano? Kapag ayaw sumunod ng anak, no? Kanino ka ba nagmana? No? Paano pag magulang ang matigas ang ulo? Anong sinasabi ng anak? Paano? Kanino ka ba nagmana? Hindi ko nanay yan. Ha? Hindi ko tatay yan. O, di ba? Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Padre Pio. At alam niyo po, noong kasagsagan ng paglitaw ng stigmata ni Padre Pio, no, alam niyo po yung stigmata? No? Yung sugat ni Jesus. Saan ang sugat ni Jesus? Sa kamay, no? Sa paa, no? Si Padre Pio, kaya tingnan nyo, meron siyang parang gloves, no? Nagkaroon ng stigmata. Lumitaw ang sugat ni Jesus sa hindi maipaliwanag na paraan, sa hindi maipaliwanag na dahilan, no? Alam nyo, nakapunta ako doon sa San Giovanni Rotondo sa Italy, no? Kung saan si Padre Pio ngayon ay nakalibing, no? Nangyari ang lahat na yon sa isang choir loft. Alam niyo yung choir loft? Ayun, no? Ganun, no? Nangyari yon sa choir loft. Lumitaw ang stigmata ni Padre Pio.
At napakaraming tao ang pumunta sa kanya. Ang gustong makita ito. Alam mo naman ang tao kapag may kababalaghan, di ba? Kapag nakakagawa ng milagro, kapag merong kakaibang pangyayari, pinupuntahan. Di ba? Kaya si Padre Pio, dinumog ng mga tao. Ngunit, binawalan siya ng Vatican na ipakita ito sa mga tao. Dahil sa dinudumog si Padre Pio, binawalan siya ng Vatican na magdiwang ng banal na misa sa publiko. Sa kwarto lang siya pwedeng magmisa. Bakit? Kasi para sa Vatican, walang nakikitang supernatural sa nangyari kay Padre Pio. Maingat ang simbahan sa pagkilala ng mga ganyang milagro dahil baka hindi naman totoo. No? Siyempre, kailangan munang malaman kung totoo ba ang mga ito. No? At sa loob ng 10 taon, sinunod ni Padre Pio ang sinasabi ng simbahan. Bakit kanyo? Yun ang aming sinumpaan bilang pare. No? Ang obedience. Isa sa aming sinumpaan, obedience. No? Kaya kahit siguro sa mga panahon na yun, hindi mapaliwanag ni Padre Pio. Hindi maintindihan kung anong nangyayari. Bakit siya binabawalan magmisa? Bakit hindi pwede siyang magpakita sa publiko? Bakit bawal magpakumpisal? Nanatiling masunurin si Padre Pio. Di ba minsan ganon tayo? No? Pag pinasusunod tayo sa isang bagay, hindi natin maintindihan. No? Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan mag-aral. Oh, di ba? Para bang kala mo pinarurusahan at pinahihirapan ka pag sinasabi ng magulang mag-aral ka. Hindi natin maintindihan bakit kahit galit na tayo, hindi dapat tayo nagmumura. Hindi dapat tayo nanunumpa ng tao. Hindi ba? Nung nasa rally, di ba? Naintindihan ko yung galit. Naintindihan ng Diyos ang galit. Pero hindi pa rin dapat magmura. Pero anong gagawin natin? Susundin ba natin? Bakit? Kasi meron tayong sariling gusto. Hindi mo alam at hindi mo naintindihan bakit pinagbabawalan ka. Pinagsasabihan ka. Di ba? Kasi may meron kang sariling gusto. At hindi mo pa rin susundin ang sinasabi sa iyo. Bakit? Kasi ang sinusunod mo, sarili mong gusto. Ang tigas talaga ng ulo. Pero si Padre Pio, alam nyo, sinunod niya ang simbahan. At makalipas ang 10 taon, muli siyang pinayagan ng noon na Santo Papa, na si Pope Pius XI, na makapagdiwang ng banal na misa sa publiko at kinilala ang kanyang kabanalan. Kinilala ang kanyang kabanalan. Iba talaga kumilos ang Diyos. Basta marunong sumunod ang tao. Kung matututunan lang natin sundin ang Diyos, kahit may pagkakataong hindi natin maunawaan ang nangyayari, basta tayo'y naging masunurin, may naghihintay na magandang plano ang Diyos. Lahat ito ay dahil tinuturing tayong pamilya ng Diyos. Siguro, nisip ko, kung si Padre Pio ang tigas ng ulo noon, hindi niya sinunod ang simbahan, hindi niya sinunod ang sinasabi ng Santo Papa, siya ba'y magiging santo? Hindi. Pero may biyaya sa pagsunod. May biyaya. Kaya matuto tayong sumunod. Matuto tayong makinig sa Diyos. Mga kapatid, muli tayong pinaaalalahanan ng ating ebanghelyo na ang pakikinig at pagsunod sa Diyos ay hindi lang tungkol sa pananampalataya, hindi lang tungkol sa pagsisimba, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa pakikinig
para maging pamilya ng Diyos. Amen. Amen.